ng tulong ang pamilya ng isang OFW sa Saudi Arabia. Ang kanilang kamag-anak kasi pinagsamantalahan na nga ng maraming kalalakihan, kinulong pa matapos malamang buntis siya. Hiling ng kanyang pamilya, sana makalaya at makauwi na siya ng bansa. Nitong Agosto lang, isang Pilipino OFW ang nakaranas ng pang-aabuso sa Saudi Arabia. Pero hindi lang ito karaniwang kaso ng rape. Dahil ayon sa biktimang si Camille, di niya tunay na pangalan, hindi lang isa ang bumahasa sa kanya. Base sa ikinuwento ni Camille sa kapatid niyang OFW rin na nasa Qatar, naganap ang gang rape sa dental clinic kung saan siya namamasukan bilang janitress. Pauwi po daw siya, galing po ng clinic. Tapos nung magtitimpla po siya ng tea, tinatakbo po siya ng isang arabo. Tapos pinamoy po siya ng panyo para makatulog. Tapos nakatulog po daw siya, doon na po nangyari yung pagkakaasa po sa kanya. Wala raw kalaban-laban si Camille sa 3 Arabong gumahasa sa kanya. Pero sa kabila ng nangyari, mas pinili ni Camille na manahimik. Pinipilit po siguro niyang kalimutan yung nangyari. Kasi nga po, bago lang po siya ron. Kailangan po namin ng pera. Sinabi po ni ate sa akin na marami nga daw po manyakis doon. Ganun. Tapos lagi ko po siyang pinagbibilinan na ganun, iniwas po sa ibang lahi na mga Arabo. Nitong nakaraang linggo lang, nakarating sa pamilya ni Camille dito sa Pilipinas ang balita ng malagim na sinapit niya sa Saudi Arabia. Tumawag sa akin, umiiyak. Hindi pa niya sinabi nung una kung dahilan. Kung masama pong loob namin. Hindi po ako makatulog sa gabi. Naalala ko yung anak ko eh. Parang nakikita ko umiiyak siya, nahihirapan. Nag-iiyakan na kami rito eh. Hindi tinatanong ng mga anak niya kung anong nangyari sa mama nila. Hindi ko sinabi ko lahat. Pati yung bunso na anak niya yung maliit. Sinabi ko na po. Galit ang nararamdaman ng panganay na anak ni Camille sa mga taong lumapastangan sa kanyang ina. Galit po ako sa mga Arabo ko eh. Masakit po sa loob yung nangyari. Kasi, ganun nga po, binawi niya na yung mama ko. Yung hindi ko mapigilan yung galit ko nun. Kaya, umalis po ako dito sa bahay. Ang isa naman niyang anak, kinimkim ang pangungulila sa ina. Nalulungkot po, pero wala po ako magagawa kasi hindi ko po siya makita, hindi ko po siya malapitan. So, hindi ko po siya makausap. 4 na buwan pa lang si Camille sa Saudi. Ang hangad lang sana niya ay maipagtapos sa pag-aaral ang 3 niyang anak. Dati po siyang promo girl sa isang mall. Eh ngayon wala na po siyang mapasukan dahil overage na po siya. Pero dahil sa sinapit niya sa abroad, hindi maiwasan ng kanyang mga anak na sumama ang loob sa kanilang ama na siya raw dapat na bumubuhay sa kanilang pamilya. Kung nandito naman siya, uwiin mo naman lagi. Kaya yung masama na yung nabis tatay ko. Imbis na siya yung umalis, yung mama ko pa yung naghahanap ng trabaho. Pero hindi sa pang-aabuso natatapos ang pagdurusa ni Camille. Dahil imbis na matulungan siya, siya ngayon ay nakakulong sa isang pigitan sa Dammam, Saudi Arabia. Hi, gandang hapon po. Kumusta po? Nakausap niyo na ba siya? Minsan po, nagtumawag siya ng mga alauna ko ng gabi. Umiiyak mo, may nakakulong nga daw siya. Meron daw siya doon, tulungan daw siya. Eh, po, paano ba yun? Wala naman kaming kasi yan, layo nga naman. Kaya nga lumapit ko ako sa inyo, ma'am. Nung na-meet ko yung pamilya ni Camille, isa lang yung pumasok sa isip ko nung time na yun helplessness.
Napaka-helpless nitong pamilyang ito na hindi na nila alam kung sinong tatakbuhan nila. Isa lang ang gusto nila, makauwi na dito sa bansa, yung kanilang anak. Pero saan sila tatakbo? Saan sila hihingi ng tulong? Helpless sila, hindi nila alam. May balak pa ba kayo maghabla? Wala naman po kami laban dun sa malayan yung bahay. Inano na lang namin makauwi po siya. Kung may message ka kay mama mo, anong gusto mo sabihin kay mama? Isipin mo, ginang-rape ka na, ikaw pa yung ikukulong. Diba? Ang una mong iisipin siguro, maghahabla ako, magre-reklamo ako. Pero itong pamilyang ito, wala na sa kanila yun eh. Ang iniisip na lang nila, makauwi siya dito sa bansa. At mahagkan nila yung kanilang ina, yung kanilang anak. Ayon sa Sharia o Islamic religious law, ang sino mang makipagtalik sa hindi niya asawa ay hahatulan ng parusang bitay. Pag mapatunayan talaga yung severity ng crime, like for example, na-comply lahat yung required evidences, the severest punishment talaga is stoning to death. Kaya mahirap ang kaso ng zina dahil mahirap din yung nakalaang punishment. Nung pina-check up siya, nalaman na buntis, bawal daw doon na magbuntis na walang asawa. Sana nag-argabyado siya pang nakakulong. Sana po mabigyan naman ng tulong ang anak ko para nakauwi po dito. Sa kasalukuyan, nakapihit pa rin sa damam si Camille. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbisita sa kanya. Isa ang grupong migrante sa nakatutok ngayon sa kaso ni Camille sa Saudi Arabia. Pag na-establish ng walang kasalanan ang ating kababayan, dapat ito'y palayain, no? Dapat ito'y ilabas sa kulungan, bigyan ng sapat na suporta at medical assistance ang ating kababayan dahil nga siya ay buntis. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng Department of Foreign Affairs mula rito sa Pilipinas. Embahada at Polo Office ay magpapadala ng isang consular mission at makikipag-coordinate po sila sa police, sa employer at makiki-contact sila, bibisitahin nila yung ating Lady OFW at i-ensure po nila na yung legal rights ng ating kababayan ay nire-respeto at bibigyan po siya ng lahat ng kinakaukulang Sa ngayon, patuloy na nililitis ang kaso ni Camille at hanggat hindi napapatunayang biktima siya at hindi nga nagkasala, mananatili siyang nakakulong sa Saudi Arabia. Si Camille ay biktima. Hindi siya dapat kinukulong. Nilapastangan siya, nilapastangan ang kanyang pagkababae. Sana gawin ng gobyerno ang lahat para mapauwi itong si Camille at makapiling naman niya yung kanyang pamilya. Kung meron kayong nais ikwento, maaari po kayong sumulat sa amin. OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. At pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Hello, Mac! Miss na kayo! Kumusta? Hello! Hello ka kasi na nanggaming wonderful. Remember? Hello, Bea! Happy birthday! Mag-aral kang mabuti, ha?